Simula bukas, ituturing ng kolorum ang mga jeep na hindi nakapag-consolidate. Pero ano nang mangyayari sa mga jeep na hindi aabot sa deadline? Saksi, si Oscar Oida. Ngayong araw ang itinakdang deadline ng LTFRB para sa lahat ng mga hindi pa nakokonsolidate na jeepney. Dahil dito, dagsa sa mga tanggapan ng LTFRB ang mga last minute na nagpapakonsolidate. Katulad sa Regalado Avenue, Quezon City. As of April 23, we have about 150,000. As of last night, based on our count, tayo po ay nag-increase po ng 8,250 pa. So that would be about 158,000 po. So from its previous mark of 76, we are confident na mabibreach po namin yung possibly 79 to 80% of the entire public utility jeep in the entire Philippines po magko-consolidate po. Sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, nagpalipas na magdamag ang mga jeepney driver na sumama sa tigil pasada dahil sa deadline ng consolidation. Git nila, hindi lang usapin ng pagsuko ng kanilang prangkisa ang kanilang ipinaglalaban. Iniisip rin daw nila ang kapakanan ng mga pasahero dahil maaring tumaas ang pamasahe. Hindi lang naman kami mga operator, driver. Lahat ng mga Pilipino kasama sa paghihirap yan Yan ang namin, hindi pa rin kami nawala ng pag-asa. Ayon sa LTFRB, wala na talagang extension at may tuturing na silang kolorum simula bukas. Pero hindi pa raw bukas ang simula ng hulihan. Padadalan muna namin ng notice. We will give them 5 days to answer. Whatever is their answer po, if there is no merit, then we will cancel their franchise. Come second week po, doon na po yung start ng talagang hulian. The cost, if you are apprehended, is 1 year suspension sa driver, 50,000 pesos po ang penalty sa kolorum na jeepney. At bukod po dyan, ma-impound po yung sasakyan. Para naman sa mga jeep na hindi na pa-consolidate, ang nawala lang naman sa kanila yung prangkisa nila from LTFRB. Pero yung registration nila sa LTO is still in existence. They can convert this into yung mga delivery ho, private vehicle po na pwede po nilang gamitin. kasabay ng huling araw ng consolidation para sa mga jeepney modernization. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Energy Department at iba pang ahensya na madaliin ang mga hakbang para dumami ang electric vehicles. Sa datos ng DOE nitong 2023, nasa 7,000 lamang ang mga rehistradong e-vehicles sa bansa. Wala pa sa 1% ng mga mahigit 14 na milyong rehistradong sasakyan sa bansa. Pangunahing dahilan dito ang mas mataas na presyo ng e-vehicles na mas mahal ng 20 hanggang 50%. Pero babawi umano ito sa mas maliit na gastos sa gasolina araw-araw. Sa pagtaya ng DOE, ang sasakyang de gasolina 5 pesos kada kilometro ang gastos. Sa diesel, 11 pesos kada kilometro. Pero sa e-vehicle, wala pang 2 piso kada kilometro. So yung electric vehicles have 65% lower operating cost than the traditional, conventional vehicles, PUVs. So we estimate na magkakaroon tayo ng 2.4 million savings over a 15-year period using electric vehicles for public transportation. Balak palitan ng e-vehicles ang 10% ng mga sasakyan ng mga ahensya ng pamahalaan. Para mahikayat ang mas marami na mag-e-vehicle, ilang hakbang ang inilatag ng pamahalaan. Mula sa pagsuspindi ng import tariff, excise tax exemption, prioridad sa pagproseso sa LTO at LTFRB, at meron tayong electric vehicle exempted from the Vehicle Volume Reduction Scheme or the number coding scheme. Kaya pag hinuli tayo ng MMDA, number coding, pag nakitang electric vehicle, walang offense, exempted. para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. May bagong bundle of joy si Yasmin Curdy. Siya si Baby Raya Laila. Bunso ni Yasmin at Mr. na si Ray Soldevilla. Ang kwento ni Yasmin, via cesarean o C-section niyang ipinanganak si Raya.
Unang plano ng aktres ang normal delivery pero manipis pa rin daw ang kanyang CS scar na hindi raw magandang indikasyon at magiging high risk sa kanyang panganganak. Natuklasan din ng mga doktor na nakapulupot ang umbilical cord ng sanggol kaya buti na lang nagpa-CS na si Yasmin. Mountain Volcano Resort sa Pangasinan na may zipline adventure. At ang mga bulaklak sa Cebu na tila cherry blossoms ng Japan. Ating silipin sa biyaheng saksi ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mga kapuso, samahan niyo ako sa Japan. Ay Sambuan, Cebu pala. Dahil sa tinaguriang White House ng Barangay San Sebastian, makikita ang mga bulaklak na kawangis ng iconic sakura o cherry blossoms na nakikita sa Land of the Rising Sun. 1975 pa itinanim ang puno na namumulaklak tuwing mainit ang panahon. Mulak gini siya, atol ganig mahal nga adlaw. Unya, o na yung pang-decorate sa karo sa simbahan. Mula Cebu, tara naman sa Siquijor. Kakaibang trip ba ang hanap mo? San ka pa? Dahil dito sa Siquijor, ang Kapilay Cold Spring nasa gitna mismo ng Town Plaza. Wala rin yung entrance fee, kaya ang mga bata, G na G sa pagtampisaw. Ang tubig dito galing pa sa bukal, kaya sure na malamig na, safe pa. Pwede rin mag-picnic sa kanilang for-rent na cottages. May ilalaban naman ang Balungaw, Pangasinan sa kanilang mountain volcano na resort. Samahan mo pa yan ng kakaibang hilltop adventure. Swak sa nature lovers dahil sa magandang tanawin. May zipline adventure din para sa adrenaline junkies. At kung trip magtampisaw, meron din silang hot at cold spring. Para sa GMA Integrated News, ako si Femari Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang inyong saksi. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.